Ano nga ba ang kalagahan ng karapatang pantao? Panoorin ang aming kaunting pagsasadula tungkol dito. Ate, alam mo ba ang kalagahan ng karapatang pantao? Ano yan, Rich? Ano ang kalagahan nito? Ang karapatang pantao ay ang batas na nagpoprotekta sa ating mga karapatan bilang tao. Halimbawa, karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad. Tama ka, Rich, pero para sa akin, mas mahalaga ang pagkain at anak. Kaya sabi, kita mo ba yung nangyayari sa atin sa trabaho kahapon? Oo, Inay, marami na naging biktima ng pang-abos ng amo ngayon. Hindi tama yun. Sana may magawa ang mga leader natin para sa akin at iba pang mga biktima. Sa lahat ng ating bansa, ipinag-uutos ko na igalang karapatang pantao ng bawat isa. Kailangan nating tiyakin na walang tao ang mabubugbog o masasaktan na walang dahilan. Ay, nakita mo ba ang pagbabago? Nakita sa mga tarungan ng ating lugar ngayon dahil ginawa ng ating Pangulo. Nakita mo ito sa karapatang pantao. Sana patuloy ito ipaglaban para sa ating lahat. Ang pagsasadula ay tungkol sa pag-asa at determinasyon na ipaglaban ang karapatang pantao para sa kinabukasan ng panlahat. Nga ba ang paglabag sa karapatang pantao? Ito ang aming tatlong halimbawa. Una, pisikal na pananakit sa anumang paraan. Panoorin ang aming kaunting pagsasadula tungkol sa pananakit ng kanyang asawa. Ba't hindi ka nakapagsaing? Ang tamad-tamad mo talaga. Pananakit ng asawa, ito ay isang halimbawa ng paglabag sa karapatang pantao o human rights. Ikalawa, psikolohikal o mental. Nagbibigay trauma o takot sa isang tao ay masasabing paglabag din sa karapatang pantao o human rights. Ito ang aming kaunting pagsasadula sa pagsabi ng masasakit na salita. Bilisan mo nga! Ang bagal-bagal mo! Yan kasi ang bagal-bagal mo! Yan tuloy na iwan tayo! Ba? Ang pagsabi ng masasakit na salita sa kanyang kapwa ay sanhi ng pagkatrauma nito. Panghuli, sexual. Ito ay pagsasagawa ng mga sexual na aksyon ng walang pahintulot ng tao. Ito ang aming maliit na pagsasadula tungkol dito. Panggagahasa, isa itong paglabag sa karapatang pantao kung hindi gusto ng babae ngunit isinagawa pa rin ang kanyang karelasyon. Paano nga ba mapapahalagahan ang karapatang pantao bilang isang mag-aaral? Mapapahalagahan natin ang karapatang pantao bilang isang mag-aaral sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti dahil ang edukasyon ay isa sa pinakamahalagang bagay dahil ang edukasyon ay susi sa ating tagumpay. Ano-ano nga ba ang epekto ng paglabag sa karapatang pantao kung patuloy itong ginagawa? Una, pagkakaroon ng kaguluhan sa anumang bahagi ng bansa o mundo. Ikalawa, pagiging biktima ng mga inosente at sibilyang mga tao. At ang pangatlo, pagbagsak ng lipunan ng ekonomiya at paglaganap ng krimen at takot. Paano mapapangalagaan at maprotektahan ang karapatang pantao? Panonood ng TV o sa internet at makipagdiskusyon ng masisinan ng isang mga organisasyon na nagtataguyod ng karapatang pantao o human rights. Pagkakaroon ng pantay-pantay na pagtingin at pagtrato sa mamamayan. Tratuhin ang lahat ng tao sa kabila ng kanilang kapansanan, pisikal na kaanyuan, kasarian o relihiyon. Sa pamamagitan nito maaaring mapangalagaan at maprotektahan pa natin ang karapatang pantao. At dito nagtatapos ang aming kaunting halimbawa at pagsasadula tungkol sa karapatang pantao o human rights.